Isinusulong ng isang grupo ng mga private schools na buwagin na ang National Achievement Test o NAT dahil sa umano'y nangyayaring dayaan. Isang guro naman ang eksklusibong idinetalye sa ABS-CBN ang iba't ibang klase ng pandaraya para sa naturang pagsusulit. Magbabandila si Zen Hernandez. Libo-libong grade 3 students ang sumailalim sa National Achievement Test o NAT kahapon. Isang taunang pagsusulit na sumusukat sa mga natutunan ng isang estudyante sa English, Filipino, Math, Science at Araling Panlipunan. Pero ayon sa isang grade 3 teacher, hindi mapagkakatiwalaan ang resulta ng NAT. Yung mga test booklet, mga answer sheet, binibigay a day before the test. Doon nagkakaroon ng pagkakataon yung mga schools, yung mga tao sa schools na matukso na buksan yung kahon at kumuha ng isang test booklet at sagutan. Tapos, pag nasagutan, binibigay ito doon sa mga estudyante mismo. Pero hindi doon natatapos ang kwento. Sa larawang ito, makikita ang isang test paper na nasagutan na, pero binubura ng may hawak ng test paper ang mga sagot para umano itama ito. Pabuti pa, hindi na lang natin pinasagutan sa mga bata. Kasi kahit nabigyan mo ng sagot, mali pa rin yung mga sagot. Kaya buti pa yung teacher na lang nag-shade. Ayon kay Ma'am Susan, paraan ito ng kanilang paaralan para masigurong mataas ang makukuhang score ng mga estudyante sa NAT. Nakabase daw kasi sa NAT ranking ng isang public school ang performance-based bonus ng mga teacher doon. Siyempre, papayag ka ba na nandun ka sa bottom, dun sa ranking? Oo. Pag nasa bottom ka dun sa rank, mas mababa yung matatanggap mong bonus. Ayon naman sa isang grupo ng mga pribadong paaralan, matagal na rin nilang alam ang dayaan sa NAT. May nakarating na mga kodigo na. Kailan hindi namin alam na kodigo? Hindi namin alam na kodigo. We'd like to abolish it kasi it has lost already its essence. Babala naman ng DepEd, maaaring ma-dismiss at matanggalan ng benepisyo ang sinumang guro na mapapatunayang nandaya sa NAT. Para sa Bandila, Zen Hernandez.
concert. Retractable po yan, tinutulak papasok sa loob. Nag-ano rin pala dito ang TV. There goes the light. Sir Eli, nakikita mo ba yung maitim na yan? Yung maitim na yan, no? Yan yung sa bubong. Yeah. May maitim na nakaganan paikot. Yan, tingnan mo yan, paikot yan. Yan po ay kortina. So kung halimbawa, 22,000 lang bababayan, yan lang pong 22,000 ang manonood. Apo. Retractable yan, sir. Yan. What do you mean retractable? Tinutulak po yan doon. High-tech po yan eh. Natatago po yan, tapos nababalik ulit. Pero nagpa-perform ako dito. Kailan ka nag-perform na rito? Sa kanila din po. Noong February. Ilan ang audience mo? Full capacity po yun. Meron pa sa labas. Full ka pa? Nag-ano ka rito? 55,000 nakuha mo? 70,000 pa nga po eh. Hindi po, ano lang, ganito po yun. Pag meron silang, parang lingap sa mamamayan, magkakaroon po sila ng mga simba. Pero bago magsisimba, magsasamba mga tao, meron po silang, parang habang inaantay nila makapasok lahat ng tao, may mga singers po sila na nakakanta. Every week po yung may ganun. Puro mga may pangalan po yung kinukuha nila. Siyempre. Yung mga kapatiran din nila, pinapakanta nila. Sino bang ano nilang kapit? Si Victor Wood po, at saka si... Si Victor Wood. Noong nakaraang Miyerkules ay dumalo po kami sa programang inorganisa ng Department of Labor and Employment sa pakikipagtulungan ng Federation of Associations of Private Schools and Administrators of FAPSA sa seremonya ng pamimigay ng financial assistance sa education sector. At narito po ang aking ulat. Dakilang guro ang nagpapasa ng kaalaman sa ating mga kabataan at maging sila, apektado rin ng pandemyang ito kaya naman hindi sila papabayaan. At ang programang ito ay inorganisa ng Department of Labor and Employment sa tulong ng Federation of Associations of Public Schools and Administrators of FAPSA. Narito at ating nakapanayam ang presidente ng FAPSA na si Mr. Eliazardo S. Casilag upang mas maunawaan pa natin ang aktibidad na inilunsad ngayong araw. This is a ceremonial payout ng DOLE in coordination with FAPSA. Nagtrabaho kami na may sama ang private school. At natutuwa kami ngayong November na pang-siyam, parang isang sanggol ng lumuwal. Nakipag-usap po ang FAPSA kay Senator Bongo para mabigyan pansin ang education sector sa ayuda, sa government financial assistance. May mga requirements po tayo. Ito po yung mga displaced na ating teaching and non-teaching o basta affected. Like for example, temporary layoff po sila or permanent layoff, saka yung affected na may reduction po ng work days. Yun po yung mga workers natin na binibigyan ng ayuda. Panauhing pangdangal sa umagang ito si Senator Bongo upang maging testigo sa seremonya at magbigay ng ilang pahayag. Nandito rin ang ating ilang pang mga sikat na personalidad katulad ni Cesar Montano, Philip Salvador at syempre ang alkalde ng Maynila na si Yorme Isko Moreno upang magpakita ng suporta sa nasabing aktibidad. Sumulat po sa akin si PAPSA President Eliazardo Casilag at nabanggit niya po sa akin na marami pong mga teachers ang apektado dahil sa COVID-19. At sabi ko na hindi po ako nangako that time, sabi ko gagawan po namin ng paraan sa abot po ng aming makakaya kung ano pong pwede naming maitulong sa inyo. Ngayon naman aking nakilala si Rodel Angelo Rodil na isang guro. Tapos yung wala kang pasok, wala kang trabaho at wala rin sahod. So parang iisipin mo saan mo kukuhain yung lahat ng finances. But still, ayun, thank you to God kahit paano nakaka-survive. I'm very thankful with the program ng FAPSA at saka ng DOLE. Kasi even though 5,000 pesos lang yung worth na maibibigay, still, sa panahon ngayon kasi ang saan ka makakakuha ng ganong kalaking pera, hindi mo yung mapupulat anywhere, di ba? Ang presidente ng FAPSA, Sir Eli Casilag. Actually, we waited for this for 8 months and eventually on the 9th month, it was given to us. So maraming salamat po. Parang we feel like, yung talagang a baby in the womb that actually waited until it is fully developed. Ang FAPSA po ay
hindi nawala ang pag-asa na ito ay talagang maipapanganak. At in the spirit of Christmas, this is an early Christmas gift from our government, no? Ang ating oh my good news! Ako po si Bea Binana nagbabalita para sa OMJ. Oh my job! Minsan nga pong sinabi sa akin ng aking ama, once you've imbibed the knowledge, it is yours for life regardless of what happens to you in the future. Close quote. At totoo po, anumang karunungan ng ating matututuhan, keep na natin ito habang buhay. Pwede ka nga sabi sa akin nung araw, sikat ka today. O sikat ka ngayon, bukas laos ka na. Baka ngayon mayaman ka, bukas mahirap ka na. Pero pag natuto ka na, sa'yo na yan habang buhay. Wala nang maaring magnakaw nito